Mahigit 80 taong gulang na ngunit nagsisilbi pa rin bilang isang teacher ang isang Pinay sa Edmonton. Siya po ang itinuturing ng marami na isa sa pinakamatagumpay na Pilipino sa Canada at isa sa mga naunang mag-migrate mula Pilipinas patungo sa Alberta. Narito ang report. Isa si Dr. Josephine Pollard sa mga unang Pilipinong nag-migrate mula Pilipinas papuntang Edmonton, Alberta noong 1967. Dumating siya bilang isang guro at agad nakapagturo sa Edmonton dahil kulang na kulang ang mga teacher noon. Makalipas ang halos 60 taon, isa si Dr. Pollard sa may pinakamaraming parangal na Pilipino sa Canada. Pinakamalaki ang Governor General's Award sa Ottawa, ang Citizenship Award ng Federal Government, ang Citation Award mula sa Senate of Canada, at noong isang taon, iginawad sa kanya ang Queen Elizabeth Platinum Award dahil sa kanyang kampanya laban sa human trafficking at sex trade. I did not expect to get any of that, but because I was able to help a few of our women who had been trafficked by their employers, that was something else. We became known for that. We became international. Sina Pope John Paul II, Mother Teresa, Queen Elizabeth at Nelson Mandela ang ilan lamang sa kanyang mga nakamayana dahil sa kanyang advokasya. Lumawak palalo ang kanyang misyon nang itinayo niya ang Changing Together, isang organisasyon na tumutulong sa mga kababaihang imigrant. I am more really involved with immigrant women, newcomers, all sorts of walks of life. And when they need support, when they need advice, when they need other things in order to be able to prevent them from domestic violence, and many, many, many cases like this. So by helping these women, without me realizing it, I was given all these awards. Nauunawaan daw niya ang mga baguhan sa Canada dahil tulad nila dumaan din sa pagiging dishwasher at cleaner si Dr. Pollard noong una habang nag-aaral sa University of Alberta at nagtuturo sa mga eskwelahan ng sabay-sabay. Ngayon siya na ang may-ari ng isang eskwelahan. From the time I started, I never stopped. I am now 84 years old and I'm still teaching ESL, helping immigrants, newcomers, and professionals from other countries that want to be certificated by taking and passing IELTS. Si Dr. Pollard din ang dahilan kung bakit naisama ang Filipino language program sa kurikulum ng Edmonton. Many are our Filipino parents that said, why are you going, bakit ka pa magtuturo ng Pilipino? Narito na tayo sa Canada. English na lang. So I said, no way. That's not the way you're going to come into a new country, forgetting everything behind you. No, you are who you are. Naniniwala si Dr. Pollard na hindi pa huli ang lahat sa mga Pilipinong naisip pagpatuloy ang kanilang karera sa Canada. I always tell them when I meet a professional working at Tim Hortons or somewhere else cleaning the floor, and I say, what were you in the Philippines? Oh, I was a doctor, I was a nurse, I was a teacher, I was a lawyer. And said, why are you doing that here? Because po, hindi ako qualified. No, you have to qualify yourself. Mula sa pagiging tindera sa Session Road sa Baguio City noong kabataan niya hanggang maging teacher sa Edmonton at ngayon ay isang school owner, wala daw talagang imposible sa nagsusumikap. I had 7 siblings, mama and papa, and whatever little money I had to send it back. But that did not stop me from being who I am. Huwag na wag anyang susuko anuman ang maging hamon sa buhay dahil ang bawat pagsubok anya ay may kapalit na biyaya na posibleng higit pa sa iyong hinihiling basta't magsumikap lamang dito sa Canada. Ito po ang Omni News Filipino. Maraming salamat mga kababayan at magandang araw, Canada.